Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon! Metro and Mega Manila, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin rancho, sabihin mo energy. Ganon, dapat ganon kataas ang enerhiya pagkahapon. Dahil ito 3 o'clock kasi, di ba sabi nila, siesta time. Pero hindi ko kayo patutulugin sa mga chikang aking daladala. Oo, nakakaloka. Hello nga pala sa mga taga-Bagong Ilog, Pasig. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, di ba, dumayo naman tayo sa mga taga sa Uyo, Quezon City. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po. Ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Chika ni Sisa. Hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel sa ating Energy FM 1067. Hello po sa inyong lahat sa mga kainpanig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ganun yun, diba? Hello din sa ating mga in-drive drivers at grab drivers ngayon na pumapasada at tinitiis ang init ng araw, hindi ba? At syempre dun sa mga nakakuha na ng ayuda sa kanilang mga kuryente bill, diba? Congrats sa atin! Hindi kayo nag-iisa, diba? Naramdaman na rin po ng inyong lingkod ang pagtaas ng presyo ng aking kuryente bill. Hindi kayo nag-iisa. Grabe, diba? Nakakagulat. Talagang, alam mo, napakanta ko ng, oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na totoo bang pinadama ng Meralco sa ating lahat? Oh! Ganon. Nakakaloka. Pero wala naman tayong magagawa hindi ba? Pero bago ang lahat, diba? Speaking of wala tayong magagawa, diba? Nako, eto, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magkaroon ng dagdag kita. O, diba? Kung kayo ay talaga naghahanap ng trabaho, o diba? Next, trabaho itong ibibigay natin, diba? Open po ang Nexus Workforce Incorporated. Naghahanap po sila ng laborers, steelman, carpenters, at fabricators. Ang location po ay dyan po sa May Valenzuela City dahil ang project ay subway projects, diba? Kahit may 6 months experience ka daw, pwede kang mag-apply. Pwedeng stay in dahil may barracks na tutuluyan. Weekly ang sahod at kompleto ang benefits. Simple lang mga requirements kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, kuya. Diba? Baka may mga pinsang kayo dyan na naghahanap ng trabaho. At diba? Ito lang yung mga requirements na kailangan. SSS, Teen, Pag-ibig, PhilHealth, NBI clearance, medical, at drug test. Hindi ba? Pwede nyo yan ipadala sa HR operations at nexusworkforceinc.com sa email, or pwede mo silang tawagan sa numerong 0917-102-0853. O di naman kaya kung gusto niyo naman mag-walk-in, mag-apply, pwede yan. Ang aming pong, alam mo yun, ang office po ng Nexus Workforce Incorporated ay nasa 3rd floor po yan ng E-Square Building, 416 Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan City. Ang landmark niyan, tapat lang po, tawid ng Xavier School, ang E-Square Building, nasa 3rd floor. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, sugod na, diba? Pero siguro sa Monday, ganyan, kasi bukas Labor Day, holiday, diba? So may chance kang pwedeng magkompleto or kompletuhin ang iyong mga requirements, diba? Na nakakaloka. Para pagdating mo ng Lunes, kompleto na, hindi ba? Habang ang ingay-ingay ni Jimbo sa labas, na nakakaloka. But anyways, eto na ang ating unang chika! Nakakaloka, diba? Kasi ang init ngayon ng panawagan, diba?
sa social media ng usaping pangboboykot. Ay, nako. Parang familiar, charot. Hindi. Parang, sounds familiar. Eme lang. Hindi nga, kasi nga daw ngayon, may iilan-ilan daw na nananawagan ng pagboboykot daw sa teleserye ni na Richard Gutierrez at Gerald Anderson na Blood vs. Duty. Bakit? Dahil sa pagpasok daw ng karakter ni Senator Robin Padilla. 'Di ba? Kung galit kayo kay Senator Robin Padilla, sa kanya lang kayo magalit. Huwag sa buong produksyon. Bakit parang nagigigil ka, no? Parang may panggigigil ka, kapitana, diba? Hindi kasi totoo naman, diba? Na yun daw ang pinananawagan kasi nga daw, diba? Marami ang hindi natutuwa kay Senator Robin Padilla dahil nga sa pagpasok niya dito. Actually, special guest lang naman siya. Hindi naman siya magtatagal. Unang-una, diba? Liwanagin natin, diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi babalik sa limelight or sa spotlight si Robin Padilla kahit pa siya ay senador na. Dahil unang-una, kilala natin siya bilang artista. Pangalawa, fit sa kanya ang role dahil syempre parang yung karakter yata na pinoportray dito ni Gerald Anderson ay patungkol sa mga Muslims, diba? Syempre, sino pa ba yung kanilang itatap or kukunin para gumabay sa kanila na tama yung kanilang gagawin, hindi ba? Kasi syempre, ang mga kapatid, mga pangga nating Muslims, diba? May mga rituales yan eh. Habang tawa ng tawa sila Jimbo, rinig na rinig. Grabe. Pero yun na nga, hindi ba? As in talaga nga naman ng bonggang-bongga na ang mga tao medyo OA daw sa panawagan na i-boycott agad na nakakaloka, 'di ba? Sabi naman ng ilan, mukha daw yatang ito hindi naman daw pinansin ng ABS-CBN dahil ayon sa ating impormasyon, ating sa nakalap na impormasyon, ayon daw sa mga nagve-verify doon sa mga nananawagan ng boycott, ayon daw doon parang sa SOCMED team nila, ay parang iilang-ilan mga tao ito at hindi naman daw mga avid viewers ng kapamilya serye. 'Di ba? Baka ito yung mga iilan-ilan na may galit kay Senator Robin Padilla. Tapos idadamay niyo yung buong produksyon. Nakakaloka. Diba? Yan. O, diba? Kasi may nagtatanong kung off ko daw bukas. Diba? Diba? Hindi po. Bukas po kompleto po kami. At bukas po may sorpresa kami para sa inyong lahat. O, diba? Pero yun na nga. As in, parang sabi lang ng ilan, parang medyo OA sa aspeto na yun. Na parang ipanawagan natin kagad porket ayaw nyo dun sa igigest. Diba? Hindi naman din naman. O, sabihin na nga natin, oo. Diba? May mga moments talaga kasi diba na nakaka-asar naman talaga si Senator Robin Padilla. Pero syempre, bilang isang artista, hindi naman natin pwedeng alisin sa kanya yung karapatan na tumanggap din ng mga proyekto outside politics. Diba? Kasi it runs through the blood diba? Tsuhin siya ni Daniel Padilla na alam naman natin, diba, na action star talaga siya ever since the world began. Diba? Kaya nga siguro, nung in-invite siya para mapabilang dito sa Blood vs. Duty, ay hindi niya tinanggihan. Dahil syempre, tulong na lang din niya sa produksyon, lalo pat may kinalaman sa kanyang relihiyon. Diba? Sa kanyang paniniwala, pananampalataya, diba? Bilang isang Muslim, diba? Tama lang nagabayan niya yung produksyon at yung mga kapwa niyang artista na hindi ma-mislead kung ano nga ba yung ginagawa ng mga Muslims, diba? Para kahit papaano is maipakita rin naman nila sa kanilang mga manonood yung tungkol dito kung ano nga bang gusto nilang mensaheng iparating sa mga kanilang taga-suporta. Tama ba? Pero yun nga lang, diba? Medyo na OOA yan lang ako talaga ng bongga. Sabi niya, ang ganda talaga ng boses ni Kapitana, tawag ng tanghalan sa kainan. Grabe ka talaga. Grabe ka sa akin. Chokoy Ganjong ka, hello sa inyo. Daryl, grabe ka. Daryl Fukunaga, 'di ba, ng bongga. Pero yun na nga, 'di ba? Parang maski naman sa akin doon, parang
Lahat na lang. Pag may ayaw sa social media, talaga kaya magre-resort tayo to yung ganyan kagad, boycott. Boycott, wag natin suportahan, di ba? Yung mga ganyan. Eme. Dami yung daldal. Ganun. Hoy! Hindi ka naman kasama dun sa Blood versus Duty. Ba't ba nanggigigil ka? Hindi, wala. Siyempre, di ba, na talaga ba? Doon lang naman sila galit kay Senator Robin Padilla. Sa damay nila yung mga nagtatrabaho ng matino, ng bongga. Samantala, ito nga lang yung first project na kasama ni Barbie Imperial, yung kanyang love of her life. Tama, di ba? Si Richard Gutierrez ng bongga. Tama ba ako? Baka naman pinag-prepare ko sila, hindi naman pala sila. Hindi, alam ko. Diba? Si Barbie Imperial. Tsaka si Richard Gutierrez, diba? Oo. Ngayon nga lang sila magsasama sa isang project Tapos tama, diba? Yung isang babae is si Bella Padilla nga ba? Si Bella Padilla ba ang kasama nila? Correct me if I'm wrong, Love you too, Daryl Fukunaga. Jerwin De Leon ng Singapore, hello sa'yo. Chang Ami, diba? Kay Kuya Obet, ng bonggang-bong. Kasi 4 sila ang alam ko dun diba? O halata, kasi may mga ganyang oras talaga, alam mo yun. Medyo kinukuha na tayo ng O, diba? Si Ate Pilar Mateo, nakikinig. Ayan, i-greet daw yung in-drive drivers niyang si Mark Samuel. Hi, Kuya Mark, ingatan niyo po yan si Ate Pilar, diba? Ayan, Ate Pilar Mateo. Diba, mag-iingat kayo. Mark Samuel, diba, ng in-drive. O, diba, tara, dami-dami na talaga mga in-drive drivers na nahuhumaling. Hindi sa aking ganda. Kung hindi sa aming tugtugan. Maraming salamat. Sabi niya, huwag si Robin o isa ka rin, Daryl, 'di ba? Hindi naman nila, 'di ba? Hindi rin naman natin mapipigilan just in case, just so you know, 'di ba? Hindi rin naman natin mapipigilan. Kahit pa sabihin mong may mga panawagan ng pang-boycott, talaga ba? Sasabihin lang ng ilan doon na, di wag kang manood, kami manunood kami. Tapos, 'di ba? Parang din yan dito sa amin. Di ka makikinig, may makikinig. Diba? Huwag mong idamay. Eme! Char-char lang. But anyways, diba? Basta ako, full support pa din ako sa Blood versus Duty. Kahit paano pang panawagan nyo, yun lang din naman ang masasabi ko, But anyways, nako mga pangga, yan po muna ang ating unang chika para sa oras na ito sa ating pagbabalik. Nako si Meme Vice, may pinanggigilan nga ba na staff sa Showtime? Well, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!